Maraming salamat, Brother Melvin. Happy midweek po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Ngayon ay January 24. Patapos na naman ang buwan ng January. At pagkatapos itong January ay matuli na naman ang buwan. At di natin mamalayan ay panibagong taon na naman, panibagong buhay sa atin. So ngayon ay ang ating pag-aaralan, isang munting langit dito. January 24. Sa mga makalangit na dako, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Aming Diyos na mapagbiyaya, mapagmahal, na siyang nagbibigay sa amin ng buhay sa umaga na ito na aming devotional. Aming dalangin ang aming pinaka-key-text sa Zephaniah 2 verse 3. Inyo po nawang igawad sa amin ng karunungan at kayo po nawa ang siyang mag-guide sa amin at makita namin yung maliit na langit dito sa lupa at matutunan namin ito, O Lord. Salamat po sa biyayang pinagkaloob niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang alam kong maliit na langit ay yung tahanan kung ating magagawang maayos, no? Maliit na langit-langitan ito sa lupa. Pero tignan natin, mga kapatid, sasabi sa Zephaniah 2:3, hanapin ninyo ang Panginoon. Aba, kayong lahat na magpapakumbaba sa lupain. So ilan daw ang hahanap dapat sa Diyos? Lahat, mga kapatid, na sumusunod sa kanyang mga utos. Aba, ibig sabihin hindi lang ito mga Israel, kundi buong mga tao ito. Kung ikaw ay nagpapakumbaba sa lahat sa lupain, sa lahat kung saan ka man naroroon sa ating Panginoong Diyos, sumusunod sa kanyang utos, hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kapakumbabaan. Maari kayo'y maitago sa araw ng puot ng Panginoon. So sino po ang maitatago sa araw ng puot ng Panginoon na nakalagay sa Apokalipsis 16 o 15, yung pong pitong huling salot, mga kapatid ko. Yung pitong huling salot na ito, nakagalitan ng Panginoon, maitatago ang sinuman kung nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, nagpapakumbaba ay nananampalataya sa Panginoong Diyos na, Panginoon, kayo lamang ang aming sandigan. Kayo lamang po ang makapagliligtas sa amin. Ayan po, mga kapatid ko. At syempre, ang sabi dito, sumusunod sa kanyang mga utos. Ayan. At syempre, hinahanap ang katwiran ng ating Panginoong Diyos. Ayan. Sunod-sunod yan, mga kapatid ko, no? Sa pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos, hinahanap ang katwiran ng Panginoon. Bakit? Dahil lumihingi ng tawad sa Panginoong Diyos. Ang totoo niyan, ang pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos, kaakibat niyan ay paghingi ng tawad sa Panginoong Diyos. Dahil the moment na ating pagpasyahan na sumunod sa ating pong Panginoong Diyos, yan din yung panahon na tayo ay hihingi ng tawad sa Kanya sapagkat nakita natin na tayo ay makasalanan. Nakita natin na kailangan natin siya. At sabi po dito, maitatago tayo sa araw ng puot ng Panginoon. Kabaliktaran, kung hindi ka magpakumbaba sa Panginoon, kung hindi mo sundin ang kanyang mga utos, hanapin ang kanyang katwiran, mga kapatid ko, hindi ka maitatago sa puot ng Panginoon. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Di ba? Yan ang sabi. Yan ang sinasabi, indirect na sinasabi ng Biblia. Yan po, mga kapatid ko. Sabi dito sa mga makalaking tadako, sa harap ng mga darating na pangyayari sa mundo, ano daw mangyari? Isinasama ko sa inyo, mga kapatid, na lumakad sa harapan ng Diyos sa buong kaamuan at kababaan ng pag-iisip, na alalahanin ang pagmamalasakit ni Jesus para sa inyo. Hinihimok ang lahat ng maamo sa lupa na hanapin siya. Ayan. So dito, mga kapatid, marami tayong mga hinahanap, di ba? Marami tayong mga hinahanap, marami tayong mga gustong matagpuan sa sanlibutan na ito. Pero ang the best na hanapin natin dito sa lupa ay ang ating Panginoong Diyos. Yan, ang ating pong isipan ay dapat nating ituon sa Panginoon na ang Diyos nagmamalasakit sa atin, ang Panginoon ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. Hayaang magkapira-piraso ang sarili sa harapan ng Diyos. Aba, pwede pala yun, no? Mahirap gawin ito, ngunit binalaan tayo na mahulog sa bato at mawasak kung hindi ito ang babagsak sa atin at dudulugin tayo hanggang sa maging pulbos. E yan ay nakalagay sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, kung di ako nagkakamali, na ang bato ay ang walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang sino mang mahulog sa bato
ay maliligtas. Ano? Madurog tayo sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin yung dati nating ugali mawasak, yung buong pagkatao natin na masama, makasalanan, mawasak at bubuuin tayo ng Panginoon. Pero iba naman, kapag ka ang bato mismo yung bumagsak sa atin, ibig sabihin si Jesus mismo, madatnan tayong nasa kalagayan ng miserableng pagkakasala, madatnan tayo na ang hinahanap natin imbis na ang ating Panginoong Diyos ay makamundong bagay. Ito po mga kapatid, ang sabi, mapupulbos tayo at kailanman ay hindi tayo mabubuo. Yan, dahil tayo ay nagmatigas ang puso natin sa harapan ng Panginoon. Sa mapagpakumbaba sa puso, nangungusap si Jesus na nakapalibot sa kanila ang kanyang walang hanggang mga bisig at hindi niya sila pababayaan na mapahamak sa pamamagitan ng mga kamay ng masasama. So ang ating Panginoong Diyos, ang kanyang kamay ay nakapalibot sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Ang sabi po dito, panghahawakan tayo ng ating Panginoon. Di ba nakalagay sa John yan? Sa aklat ng John, na sino mang nasa kamay ng Panginoon kailanman ay hindi maaagaw ng kaaway. Ano nga ba ang maging isang Kristiyano? Ito ay maging katulad ni Kristo. Ito ay gawin ang mga gawa ni Kristo. Ang ilan ay nabigo sa isang punto, ang ilan ay sa iba pa, ang ilan ay likas na walang pasensya. So dito po mga kapatid, ano daw po yung isang Kristiyano maging katulad ni Jesus Christ, maging katulad sa gawa ng ating Panginoon. Marami ang nabigo sa punto na ito, sabi dito. At ano daw yung pagiging Kristiyano? Maging mapagpasensya. Ayan. Bakit? Marami sa atin, talaga ang likas natin hindi mapagpasensya. Maikli lang yung PC natin, di ba? Kapag maikli lang ang PC mo, imbis na maging langit-langitan ng iyong tahanan, magiging impyerno. Konting pagkakamali lang ng anak mo, ng asawa mo, magagalit ka na, magdadabog ka na, at minsan magmumura pa, di ba? Nasisigawan ang mahal sa buhay. Dahil maliit lang yung PC, maikli lang yung PC, ating idalangin ng bawat isa sa atin na ang ating pasensya ay humaba, mga kapatid, at tulungan tayo ng Panginoon na itikom ang ating bibig sa pagsasalita ng mga pangit na mga bagay. Yan ang mahirap doon, ano? Imbis na ang tahanan ay maging langit-langitan, naging impyerno. Bakit? Dahil maikli yung pasensya. Ang tunay na Kristiyano, mahaba ang pasensya, lalo na sa loob ng tahanan. Yan, lalo na sa pamilya, di ba? Lalo na sa pamilya. Huwag nating kalilimutan yan, mga kapatid. At ako rin, hindi ko dapat yan kalimutan. Ang sabi dito, naunawaan ni Satanas ang kanilang kahinaan. Ba? Si Satanas pa nakakaunawa. At napagtatagumpayan sila ng paulit-ulit. Aba, ibig sabihin, alam ni Satanas ang kahinaan natin. Kaya tayong wasakin, kaya tayong talunin ng kaaway. Alam ng kaaway pa lang, ano natin, kahinaan. Ngunit wag ang panghinaan ng loob ang sino man dito. Bakit? Sa tuwing dumarating ang maliit na inis at pagsubok, hilingin sa Diyos sa tahimik na panalangin na bigyan ka ng lakas at biyaya upang matiis ang mga ito. Yan, ito ang pinaka maganda dito na vital word dito, mga kapatid, no? Manalangin sa Panginoon. Sa panahon na tayo ay inaatake ng kaaway, huwag tayong panghinaan ng loob. Ipanalangin natin sa Panginoon. Humingi tayo ng tulong. Kasi nga, nasa isip po, Panginoon, gusto ko mapanagumpayan ang pagkakasala na ito. Tulungan niyo po ako, Lord, mapanagumpayan ko ito. Sama-sama tayong manalangin dyan, mga kapatid. Idalangin natin. Bakit? Dahil hindi naman natin talaga kaya ang kaaway, si Satanas eh. Dahil alam niya kung paano tayo atakihin sa ating mga kahinaan eh. Di ba? At gusto rin natin yung mga kahinaan natin. Kaya nga kahinaan natin eh. Gusto rin natin na tayo ay tinutokso ng kaaway. Kumakagat tayo sa pain para tayong mga isda, di ba? Gustong-gusto rin natin yung pain. Yung pala may hook na gano'n. Nakuha ka ng kaaway. Ang kailangan kung tayo ay nandoon at tinaatake ng gano'ng mga pagsubok at nalugbok ka na nga doon, may pag-asa pa rin, manalangin sa Panginoon. Na humingi ng tawad sa Panginoong Diyos. Ganyan tayo, mga tao. Ganyan ang tunay na mananampalataya. Kapag hindi natin gagawin yun, lalo lang tayo malulugmok, lalo lang tayo maliligwak, mga kapatid. So kinakailangan tayo ay dadalangin sa ating Panginoong Diyos. Hihingi ng tulong sa Kanya sapagkat sa ating Panginoon tayo ay may pag-asa. May kapangyarihan sa katahimikan.
Ha? Sino ang tahimik sa atin? Lahat tayo madadaldal, lahat tayo maingay, di ba? Huwag kang bibigkas ng isa mang salita hanggang sa maipadala mo ang iyong kahilingan sa Diyos ng langit. Kung palagi mong gagawin ito, malalampasan mo ang iyong pagkamainiting ulo. Ba? At magkakaroon ka ng maliit na langit dito upang maging daan papunta sa langit. Ayun. Ang sabi po dito, ano daw po yung malalampasan natin? Yung pagiging mainitin ang ulo. Kaya nga sabi sa aklat ng Proverbs, di ba? Kapag ka may pag-aaway, ang mahinahon na salita, nakakaalis ng galit. Yun ay pinaka ano basic na basic, hindi natin yan matutunan ano. Basic na basic din natin matutunan. Kapag mayroong sumisigaw, mayroong galit sa iyo, kailangan tahimik ka lang. Ano, o malumanay lang ang sagot mo. Basic na basic. Minsan nakakalimutan natin yan. Ako nakakalimutan ko yan. Natitrigger tayo, di ba? Kapag ka mayroong malakas na boses, sinisigawan tayo. Parang gusto rin nating manigaw. Pero ang sabi po dito, mga kapatid, maiiwasan yung pagiging mainitin ang ulo kapag ka tayo ay humiling sa Panginoong Diyos. No, na tayo ay tumahimik muna. Ang sabi po dito, ang doon sa merong isang movie ako napanood kay Empoy. Kapag kagalit ka, tumahimik ka muna ng 10 seconds. Dito, sa ating devotional, sa mga makalangit na dako, kapag kagalit ka, tumahimik ka muna. Bago ka magsalita, manalangin ka muna sa Panginoon na mabilisan. Panginoon, tulungan niyo po ako kung anong sasabihin ko. Tumahimik muna at manalangin. Mas maganda ito. Sabi po dito, mababawasan, malalampasan yung pagiging mainit na ulo. At yung pong kapaligiran mo, magiging maliit na langit na daan papunta sa langit. Ayan. Yung ating mga tahanan, maging daan papunta sa langit. Nawa tayo mga kapatid, no, malampasan natin yung pagiging mainitin ng ulo. Whisper a prayer bago ka umimik. Yan ang pinaka-the best. Kasi nga naman, pag sumagot ka kaagad, ano, gera na, no? Grabe. Nais ng Diyos na linisin ng kanyang bayan, ng kanilang mga kamay, at dalisayin ang kanilang mga puso. Magiging malungkot ba sila sa paggawa nito? Magdudulot ba ito ng kalungkutan sa kanilang mga pamilya kung sila ay mabait at matiga? Siyempre hindi. Magalang at mapagpasensya. Malayo dito, sabi dito. Malayo dito ang kabaitang ipinakikita nila sa kanilang pamilya ay mababalik sa kanila. So dito po, walang mawawala sa pamilya natin kung mabait tayo sa loob ng tahanan, di ba? Mas maganda nga yun eh. O, mabait tayo sa tahanan. At mabait din tayo sa labas, siyempre, di ba? Ang mahirap kasi sa atin, talagang ito'y lagi nating inuulit. Mabait tayo sa labas, sa pamilya, masama tayo. Ayun ang ano doon. Yun ang mahirap doon. Yun ang malungkot doon. Yun ang sinasabi dito. Ito ang gawaing dapat isulong sa tahanan. Ayan. Yun ang nga sinasabi natin. Ang tahanan ang maliit na langit-langitan dito sa lupa. Kung ang mga miyembro ng isang pamilya ay hindi handang manirahan sa kapayapaan dito, hindi sila handang manirahan sa pamilyang magtitipon sa paligid ng malaking puting trono. Aba, yan ang pinaka-the best, ano? Kung dito sa lupa hindi tayo makapanahan ng tahimik. Hindi tayo makapanahan ng may pagmamahalan. Hindi tayo makapanahan ng may mahabang pasensya. How much more doon sa langit? Hindi rin tayo handang manahan doon kapag kaganon ng pamilya po natin. Bangayan dito, bangayan doon. Away dito, away doon. Banta dito, banta doon. Mura dito, mura doon. Ay hindi handa ang pamilya natin para doon sa langit na bayan, ano? Doon sa langit na tumira. And then, ang sasabihin ko sa inyo mga kapatid, ang langit ay hindi puntahan ng mga patay. Ayan ha, mga kapatid ko, ang langit ay hindi puntahan ng mga patay. Ang langit ay puntahan ng mga buhay na nanampalataya sa Panginoong Diyos. Taliwas sa turo ng mga tao ngayon na walang basihan sa Biblia na pag namatay daw punta sa langit. Walang ganun. Walang patay na pumupunta sa langit. Ang pumupunta sa langit ay buhay. Kaya huwag tayong matakot pag sinasabi ang langit. Ang pamilya na may pananampalataya ay may mahabang pasensya. Ayan. Hindi mainitin ang ulo
at mapagmahal sa loob ng tahanan, may kabaitan. Ayan po mga kapatid ko. Yan ang mga naghihintay sa pagdating ng Panginoon at handa nang lumipat doon sa langit para doon manahan. Dapat nating hangarin na maiwalay ang kasalanan sa atin. Ayan po pinaka-the best, no? Ihiwalay, hangarin nating mahiwalay ang ating pong sarili sa kasalanan na umaasa sa mga kabutihan ng dugo ni Kristo. At pagkatapos sa araw ng kapigatian, kapag pinipilit tayo ng kaaway, tayo ay lalakad na kasama ng mga anghel. Sila ay magiging parang pader ng apoy sa paligid natin. At balang araw ay lalakad tayo kasama nila doon sa lungsod ng ating pong Panginoong Diyos. Napakaganda, no? Napakaganda. Ang ating pong mga sarili, marami tayong pwedeng hangarin sa pamilya natin. Marami tayong hinahangad sa ating sarili. Maring hinahangad natin na magkaroon tayo ng ganyan, ng sasakyan, magkaroon ng bagong bahay, magkaroon ng ganitong materyales, magkaroon ng ganito. Pero ang number one na pinaka-the best na hangarin natin, malayo tayo sa pagkakasala. Ayan. At kapag tayo ay dumanas ng matinding mga pagsubok, tayo ay dumalangin sa Panginoong Diyos na tayo ay protektahan at ang mga anghel ay magiging pader natin sa paligid. Sasamahan tayo sa paglakad sa mundong ito. At kung magkagayon mga kapatid, yung mga anghel na yun kasama din natin maglakad doon sa lungsod ng ating pong Panginoong Diyos. Napakaganda, no? Kung ang ating tahanan ay magiging maliit na langit dito sa lupa. Ayan, mga kapatid. At napag-aralan natin, papaano maging langit, maliit na langit ang ating pamilya dito sa lupa. Tulungan nawa tayo ng Panginoong Diyos at tayo ay bigyan ng pagkakataon na ang sabi dito, magpakumbaba, sumunod sa utos ng Panginoong Diyos at hanapin ang katwiran. At all in all, mga kapatid, kung gusto po nating maging maliit na langit ang ating pong buhay dito, ang ating pong pamilya sa lugar na ito, sa mundong ito, hanapin natin ang Panginoon. Hanapin natin ang Panginoong Diyos. At ang buong pamilya natin maitatago sa puot ng Panginoon, yung 7 huling salot diyan sa Apokalipsis. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Ito po ang ating devotional. Salamat po sa inyo pong pakikinig. At pasama po sa panalangin ang bawat isa sa atin. Ayan, ang nalalapit na pangangaral sa iba't ibang lugar. Isama natin sa dalangin na ito'y matuloy mangyari ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. At ganyan din po yung safe travel ng aking misis at nung kanyang mga kapatid. Ayan, pauwi na rin na Manila. Ayun, malungkot na lang din dun sa kanila dahil unti-unti nang aalis yung mga, unti-unti na silang aalis. Isama natin sa panalangin ang buong Magro family. At ganyan din po ang may mga karamdaman sa mga oras na ito. Si Brother Josue ay naputulan ng thumb. Isama natin sa panalangin na agaran siyang gumaling. Josue Astrero at gayon din po isama natin sa panalangin ating po mga church planting site na mabayaran yung mga dapat bayaran, mabili yung dapat mabili at maitayo ito at siyempre mga kapatid lalong-lalo na maging matatag sa pananampalataya. Yun po mga kapatid ko at ngayon ay dadalangin tayo sa Panginoong Diyos sa pangunguna ni Brother Melvin Bilasano. Pagkatapos po ng isang awitin, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Magandang umaga po. Ito po si Pastor Melvin Alabanza. Happy Midweek po sa inyo pong lahat. In times like these, you need a Savior. In times like these, you need an anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grieves a solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grieves the solid rock. In times like these,
solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure. Be very sure. Your anchor holds and grieves a solid Amen po mga kapatid. Ayan, ano po. Salamat Pastor. At salamat sa awit na yan, ano po. Isang munting langit dito. Ba mga kapatid? Natagpuan nyo na ba yung langit? Yung munting langit dito sa lupa? Kung hindi pa mga kapatid, requirement yan. Dapat soonest, ano po. As soon as possible natin hanapin yung langit na yan. Dahil kung di natin yan mahanap dito sa lupa, sa ating tahanan, mahihirapan tayo makarating sa tunay na langit, ano po. Dahil kung tayo ay, sabi nga ni Pastor, ay walang pagmamahala dito sa loob ng bahay, ay hindi tayo magi-enjoy sa langit, ano po. So dapat talaga ang solusyon ay hanapin si Kristo, si Jesus Christ. Actually, nandiyan siya sa likod natin, nakasunod, ano. Papasukin natin. Invite natin siya sa loob ng ating tahanan. At natin matatagpuan ang munting langit dito sa lupa. Kaya napakaganda, ano po. Pakisama po, sabi ni Ate Flor, pakisama sa prayer ang Bible study na ginagawa sa family nila Tata Cesar at Heidi De Leon. Sige po, sama natin sila mga Bible study dyan, ano po. Ganyan din po ang family ni Mike na Martha Mamaril na kasalukuyan na hirapan ng kalooban sa pagkamatay ng kanilang eldest son. Masakit dahil 29 years old lang namatay na biglaan. Naku po, masakit nga po talaga na po. Ang family na Mike and Martha, masyadong bata yung kanilang panganay na anak na nawala na po. Sama natin. At meron pa dito, sabi ni Nanay Nerissa, tama po, dapat talagang lagi nasa isip natin si God para malalabanan natin ang tukso at lagi tayong malaya sa dilim, lagi tayo sa liwanag. Yan po ang pinakamainam po, Nanay Nerissa, no? Kapag nasa isip natin ang Panginoon, talagang magiging matatag. Kasi pag nasa isip natin siya palagi, kasama natin siya, mas talaga namang magiging matatag tayo, ano po. Mahirapan tayong maanggapi ng kaaway dyan pag naisip palagi yung Panginoon. Sabihin mo, oh Panginoon, ito ba ay kalugot-lugot sa iyo ang aking gagawin, aking pagdidesisyonan. So napakaganda na nasa isip palagi natin, ano po. At welcome po kay Sister Ana Rosbel Tolentino Hermino. Ayan, good morning po sa inyo at welcome po dyan sa chat box na nakita natin, ano. Tapos meron pa ako dito nakita. Bago tayo manalangin, sama natin ng panalangin. Ayun ang sinabi ni Pastor, si Brother Joshua Estrero, naputula ng thumb. Ako po, medyo masakit yung thumb. Kahapon kaya ito. Ako rin kahapon, muntik na index naman, left index, buti hindi na diretso. Nabawasan lang aking daliri, ano po. Medyo malaki rin. At ako napasugod sa emergency kahapon. At ipapatahi ko, ayaw tahiin kasi walang pagkakapitan, ano. Sa kuko kasi ikakapit, ano. Sabi ng doon sa emergency, hindi po pwede unless aalisin yung kuko para matahi. Wag na po, wag na natin tahiin. So ayun, no? Ganun talaga, dapat mag-iingat ng daliri, napaka-importante. Ano po, napaka-importante niyan. Sama natin sa prayer yung aking anak. Birthday ng anak ko, no. Teka lang, i-play natin yung birthday song sa kanya, ano po. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Ayan, kanina pa ito sinasabi ng mama niya na yung daw happy birthday song ng kanyang anak. So ayun po, happy birthday sa aking bunsong anak. At siya ay grade 5 ngayon. Dito nag-aaral sa Gapan Adventist Elementary School. Grade 5 siya na po. At siya ay patuloy na binibiyayaan ng Panginoon na magandang kutis, magandang muka, mabait na pagkabata. At siyempre, masunurin sa Panginoon. Ano po? At siya laki. At pipilitin namin gabayan na lumaki sa nakikilala ang Panginoon. Ano po? At yan, anak, yan yung mga regalo na napakarami. Meron diyang iPad, meron diyang computer, meron laptop. Pero yan ay mga fruit of the spirit. Ano po? Hindi tunay na laptop. Ano? Ayan ay pagpatuloy mo ang yung mabuting natutunan at palaging tumingin sa Panginoon. Ayan, ano po? Ayan, at ating isama sa... Teka lang, mayroon pa bang ibang prayer request dito? Okay, wala na. Tayo po isama-samang magdalangin ng mga kapatid, ating patuloy na ibalangin na ating matagpuan sa lalong madaling panahon ang langit, ang maliit na langit dito sa lupa. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat mo kami unang-una at kami ay muli niyong ginising sa umaga na ito na may panibagong buhay, kalakasan at higit sa lahat, napaalalahanan namin ang isang napaka-importanteng bagay na dapat naming mahanap dito sa lupa na ito sa habang kami naghahanda sa iyong nalapit na pagdating. Samahan kami ng Holy Spirit na patuloy naming hanapin ng mabilis ang isang munting langit dito sa aming unang-una sa aming bahay. Alam namin na nariyan po kayo na nakasunod lamang sa amin. Kaya dalangin namin na mabuksan namin ang aming mga puso, mapapasok namin kayo upang sa ganun aming maranasan ang munting langit dito sa aming bahay, kanya-kanyang bahay, na kung saan magiging masasanay kaming kasama kayo sa bawat sandali, na makakaiwas kami sa mga tukso ng kalaban. Ano pa man ang kanilang mga luho na ibinibigay, ay aming maiiwasan na kami ay tumalikod po sa inyo. Salamat sa bawat umaga na pagpapaalala. Tunay na ito po ay nagpapatatag sa aming pananampalataya at paninindigan na kayo ang dakilang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat na aming dapat paglingkuran, sambahin at hintayin sa inyong nalalapit na pagdating. Maraming salamat po sa pagpapatuloy na nais namin isama sa panalangin ang aming anak na bunso na si Sahibil. Siya po ay nagdaos na naman ang isang karawan ngayong araw na ito. Salamat sa mga buong taon sa kanyang buhay na siya ay naging malusog, naging marunong na bata sa paaralan, at salamat sa mga karunungan na binibigyan niyo po sa kanya. Patuloy nawa siyang bigyan ng malawak na pangunawa habang siya lumalaki, na mas lalo niya kayong makilala at pagkatiwalaan. Ngayon din namin dinadalangin ang mga susunod pa mga araw, mga linggo, mga buwan at mga taon. Kalusugan ang aming unang-unang dalangin para sa kanya, at kabutihan sa kapwa na patuloy niyang maunawaan at ma-share sa kanyang mga kalaro at kaibigan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang safe travel na ni Ma'am Karin kasama ng kanyang mga kapatid pauwi sa kanilang mga tahanan. Pagaman malungkot ang kanilang munting bakasyon, ay alam namin nariyan po kayo. Patuloy niyo po i-comfort ang kanilang buong family sa kanilang kalungkutan na ngayon. Ay alam namin na hindi madaling tanggapin, ngunit kailangan at salamat at nariyan po kayo para magpaalala po sa amin. Amin din po patuloy na sinasama sa panalangin ang family ng aming kapatid na kulpultor at lay literature evangelist doon sa Davao de Oro. Comfort po ang aming dalangin para sa kanila, at isang batang
kabataang napakasipag sa gawain ay nabiktima ng isang tao na gusto lamang siyang kuhanan ng kanyang mga salapi. Alam namin na itong pamilya na ito nalulungkot. Alam din namin na kanariyan kayo para i-comfort po sila. Papapatuloy na din namin isama sa panalangin ang Bible study na ginagawa po sa family nila Tata Cesar at Heidi De Leon. Nawa po ang bigyan sila ng mga karunungan na nagmumula sa inyo, maunawaan nila ang katunayan ng inyong mga salita at ang inyong dakilang pangako sa kanila, at naway sa huli tumanggap sila bilang inyong personal na tagapagligtas. Sama din namin sa panalangin na family nila Mike and Martha Mamaril. Comfort po ang aming dalangin sa kanila sa kabila ng kanilang kalungkutan sa pagkawala ng kanilang panganay na anak. Alam namin na ito po ay mahirap tanggapin. Marami pa silang mga pangarap para sa kanilang anak. Marami pa silang mga inaasahang magandang bagay na kanilang mapagtatagumpayan. Ngunit itong lahat ay nagkaroon ng tuldok sa mga oras na ito. Bagamat nariyan kayo para i-comfort po kami. Naway patuloy niyo pong ipaunawa sa kanila ang tunay na kulay ng buhay na kung saan may tumarating, may nawawala, at higit sa lahat kami dapat na tumanggap at maghintay sa tunay na Diyos na paparating sa aming buhay. Maraming salamat po, Ama, sa mga comfort na binibigay niyo sa amin, sa karunungan na nagmumula sa inyo, na kami ay tunay na madali naming nauunawaan ang bawat sandali na makahalagahan ng aming buhay. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng mga church planting sites sa bawat aming lugar na nasasakupan. Patuloy na ba itong pagpalain, magkaroon na ng mga dapat na pangailangan upang maitayo na itong mga simbahan po na ito. Ganyan din na nalalapit ang pangangaral. Nawa po ito maging matagumpay din naman at maraming mapabalitaan, mabuting pabalita. Kasama din namin sa panalangin ang mga pamilya na nakikinig ngayon. Naway patuloy namin mahanap ang munting langit dito sa amin sa lupa. At ang mga pamilya na nakikinig ngayon, kalusugan po ang aming dalangin para sa bawat isa. Kasama na rin Sister Rose Chris Internado, ang kanyang buong pamilya, Sister Dang de la Cruz, at gayon din ang kalakasan at recovery ni Pastor Alex Rigor, Kuya Bobby, Ate Laura, ni Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, si Kuya Jerry Borbo na palakasin nyo nawa siya araw-araw sa kabila ng kanyang kalungkutan. At ang mga may karamdaman na sina Michael Torrella, si nanay at tatay ni Pastor na patuloy pa rin nagpapagaling, Maribel Agustin na patuloy pa rin nag-undergo ng chemo, si Sister Heidi De Leon, naway patuloy niya makilala ang tunay na Diyos at pagalingin siya sa kanyang karamdaman at makita niya na kayo ang dakilang Diyos, dakilang manggagamot na nagpapagaling ng anumang klaseng karamdaman, at maipagmalaki niya sa kanyang mga mahal sa buhay, kaibigan, kamag-anak, na kayo ay tunay na dapat na pagkatiwalaan at sambahin. Kaya din namin sinasama sa panalangin ng pamangkin ni Sister Marites Loreto na naoperahan, na ay patuloy siyang pagalingin na mabilis sa kanyang karamdaman. Ngayon din ang apo ni Ate Bebe na may sakit sa puso, si Brother Arman Reyes, kanyang kalusugan, recovery, Reynaldo Eusebio, si Ding Bautista, si Pina Eugenio, si John Paul Cheng, si Gigi, Sister Wendy, Sister Pesi, Sister Risa Enrique, Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Samano, kasama namin sa panalangin. Patuloy na kalakasan igawad sa kanya, kalakasan ng pangatawan, kalakasan ng loob, na sa kabila ng karamdaman na kanya pinagdaraanan sa mga oras na ito, nariyan po kayo para samahan sila. Din si Brother Benjamin Muntigamboa, Marilita, si Dayan, si Sister Pichi, na patuloy pong nagpapagaling, ay patuloy namin sinasama po sa inyo. Kalakasan sa bawat araw ang aming dalangin para sa kanya. Ganyan si Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, Precious Kabasog, si Precious Churquina, si Aris C, si Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sale Sanchez na patuloy nagtitiwala sa inyo, si Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, Erlinda Duque, at ang lahat na ito mga kapatiran na ito patuloy namin iradalangin sa inyo. Ang ilan sa kanila nasa recovery, ang karamihan ay nasa banig ng karamdaman na nagtitiwala at umaasa po
sa kagalingan ni pagkakaloob po ninyo. Kasama din namin sa panalangin si Brother Josue Astrero na siya ay naputulan ng daliri at gayon din ang aking daliri. Nawa ito'y maging gumaling ng mabilis sa tulong po ng mga dahon ng bayabas na mabilis magpapahilom ng sugat na ito. Alam namin na nagkulang kami sa pag-iingat kaya ito nangyari. Kaya natutunan namin na mas lagi pa rin mag-ingat upang hindi kami masaktan. Maraming salamat po sa pagtinig sa aming panalangin. Patawarin niyo kami kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Muli ay salamat sa patuloy na pagsama sa prayers, mga prayer warriors. Salamat po sa mga nakikinig. Salamat po sa lahat na nag-share. Salamat din po. Alam ko na tayo ay na-bless sa umaga nito. Kasi na-bless din naman ako. Ano po, naalala natin. Kailangan talaga natin ng munting langit na ating maranasan. Ano? Dahil yan ay tunay na importante sa panahon yan. Dasunes, ano po, na ating malaman yan. Ang likas ng tao ay magkasala. Pero sabi nga ni Nanay Teresa, dapat lagi nasa isip natin ang Diyos. Kung nagkasala tayo, Lord, patawad po. Tulungan mo kami maiwasan ng ganun ding the same na pagkakasala. Pag ganyan, unti-unti natin mababawasan yung ating mga pangit na karakter. Ano? Yan. Siyempre po, at salamat sa patuloy na sumusubaybay. At dyan sa mga taga Bukidnon, ano, si Sister Candice Valle at yung mga kaanak dyan ni Sister Nympha, masisipag nating mga bagong viewers. Ano po, sige po, patuloy tayong magdalang. Yan yung mga nag-share, salamat po. Ano? Alam nyo sa mga sineshare nyo na yan ay makakatulong sa iba na makagaan ng kanilang dinaramdam sa mga pagkakataon at pag nakakarinig sila ng mga salita ng Panginoon at nakakapanalangin sama-sama. Hanggang bukas pong uli mga kapatid, patuloy tayong magdalanginan. Patuloy tayong ma-remind sapagkat tayo mga makakalimutin. Patuloy tayong ma-revive sapagkat tayo mga nakatutulog. At higit sa lahat, patuloy tayong ma-bless sa bawat umaga. Kailangan po natin ang Panginoon. God bless po sa ating lahat.